Samantala, inaayos na ng DSWD at LTFRB Mimaropa ang nakatakdang pamamahagi ng mga fuel subsidy ngayong Abril sa mga benepisyaryong tsuper. Bilang bahagi ng paghahanda, pinupulido na ng dalawang ahensya ang verifikasyon ng mga listahan. Gayon din ang magiging payout sites para sa distribusyon. May karagdagang detalye ng balita si Graciela Corazon. Nagsagawa ng formal na pagbisita at coordination meeting ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Region 4B Mimaropa at Department of Social Welfare and Development or DSWD Mimaropa sa regional offices ng DSWD sa Malate, Maynila. Pinangunahan ni LTFRB Mimaropa Regional Director Enrico Moreno R. Bautista ang nasabing pagpupulong kasama ang ilang kawani ng DSWD. Layunin ng pagpupulong na palakasin ang koordinasyon ng dalawang ahensya kaugnay ng patuloy na epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng transportasyon at sa mga apektadong mamamayan. Bahagi rin ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang mabigyan ng agarang tulong ang mga sektor na lubhang naapektuhan ng oil price fluctuation. Tinalakay rin ang paunang verifikasyon ng listahan ng mga benepisyaryo para sa subsidiya sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program ng DSWD na nakatakdang ipamahagi ngayong buwan ng Abril. Ang naturang subsidiya ay inaasahang makatutulong sa mga public transport drivers at iba pang kwalipikadong benepisyaryo na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Samantala, nagkasundo rin ang LTFRB at DSWD sa mga hakbang na makatutulong upang matiyak ang mas maayos na distribusyon ng ayuda. Kabilang dito ang pagbibigay ng agarang suporta ng LTFRB sa mga itatalagang payout sites upang mas mapabilis at mapagaan ang proseso ng pamamahagi. Binigyan din ng dalawang ahensya ang kahalagahan ng interagency coordination upang masiguro ang episyente at transparent na implementasyon ng programa. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.